In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming pure was by eating certain animals. Happy Sabbath po mga kapatid. At salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na muli tayo makapagbahagi ng pabalita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Po. At sa pagkakataong ito, bago po tayo dumako sa ating tatalakaying ginawang balangkas na paksa, isang mabuting bagay po na tayo muna ay sandaling manalangin. Pinupuri at niluluwalhati ka namin, dakilang Diyos. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin na kami po ay magamit mo sa loob ng nalabing iglesia. Nawa o Diyos, dalangin po namin at lagi po namin ipinaglalambing sa iyo na magsubukan ng banal na Espiritu na siyang gagabay at magpapaunawa ng mga bagay na nais mo na aming lakaran hindi lamang sa buhay na ito, maging sa darating. Maraming salamat o Diyos sa katugunan sa aming panalangin. Inihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Happy Sabbath pong muli mga kapatid. At sa pagkakataong ito, ang atin pong tatalakayin ay may kinalaman sa ang ating paksa, ang pananampalatayang dapat taglayin ng mga kapatid sa loob ng nalabing iglesia. Meron po kasing maling pananampalataya na hindi dapat taglayin ng mga kapatid sa loob ng nalabing iglesia. Yan din ang tatalakayin natin sa ating mga susunod na tanong sa ating gagawing binalangkas na paksang ito. Ngayon, pasimulan na po natin sa ganitong pagtatanong mga kapatid. Anong uring pananampalataya ang dapat taglayin ng mga kapatid sa loob ng nalabing iglesia? Kasi merong pananampalataya mali po na hindi dapat nating taglayin. Mamaya aalamin din po natin yan. Dito muna tayo sa ating pasimulang tanong. Anong uring pananampalataya ang dapat taglayin ng mga kapatid sa loob ng nalabing iglesia? Yung binasa kanina ng ating kapatid sa Aklat po ng Roma, sa Kabanatang 5, ang talatay 1 hanggang 2, ay ganito po ang ating mababasa. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya'y nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. Yun. Dapat po pala ang ating pananampalataya lagi pong nakadepende sa magagawa ng ating Panginoon sa atin. At ang sabi nga ron, sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na diya'y nagsisilagi tayo. Pananampalatayang may biyaya. Yun po yung isang tuwiran na dapat nating ikalalago at dapat taglayin ng mga kapatid sa loob ng nalabing iglesia. Gaya po ng ating matutunghayan, dito pa rin po sa sulat ni Apostol Pablo, sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 1 ang talatay 3. Ito naman po ang ating mababasa sa ikalawang Tesalonika, Kapitulo 1 ang talatay 3. Kami ay nararapat mga kapatid na magpasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana. Mapapansin po natin mga kapatid, ang pananampalataya daw po ay lumalaking lubha. Ano po? Nagiging bantog. Ang ating pagiging mananampalataya sa loob ng nalabing iglesia, dapat meron po tayong pinagkatandaan sa ating mga pananampalataya. Kaya nga sabi rito, isa sa ipinagpapasalamat ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Tesalonika, sa ikalawang Tesalonika Kapitulo 1, ang talatay 3,
kami ay nararapat, mga kapatid, na magpasalamat na lagi sa Diyos. Bakit? Dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha. Iyon, ang ating pananampalataya, mga kapatid, talagang lumalaki, talagang lumulusong o lumalago, no? Sa madaling salita, lumalalim tayo sa pagkakilala sa loob ng nalabing iglesia. Ano pong dapat nating matiyak na sinasabi pa ni Apostol Pablo? Ano po? Dito po sa aklat po ng 2 Korinto, ganito naman po ang ating matutunghayan. Ito po ang dapat nating makita, mga kapatid. Sa aklat po ng Korinto ay ganito po ang ating matutunghayan na paano natin makikita na lumalaki yung ating pananampalataya. Ito po ang dapat nating maintindihan. Dito po pala sa 1 Korinto, Kapitulo 3, ang talatay 1 hanggang 3. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamang kati, sapagkat kayo wala pang kaya noon. Wala ngayon, paman ay wala kayong kaya, sapagkat kayo'y mga salaman pa, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao. Ang tunay po na lumalalim sa pananampalataya bilang mga Kristiyanong Adventista sa loob ng nalabing iglesia, dapat po lumalakad na sa pananampalatayang may biyaya na kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dito matitiyak natin, no? Maraming yung sinasabi po natin na tumanda na walang pinagkatandaan, no, kapatid na Lino, lalo na sa loob ng iglesia, makikita natin yan. May mga ganyang pang karakter. Sabi pa nga sa ibang tala sa kasulatan, kung atin naman pong tutunghayan dito sa aklat ng Ebreo, dapat sana mga tagapagturo na kayo. Hanggang ngayon, kailangan pa rin kayong turuan. Hindi lumusong, kundi naging paurong. No? Dapat yung ating pananampalataya ay lumalalim sa pagkakilala sa ating Panginoon Diyos sa loob ng nalabing iglesia. Ito po, basahin po natin na sinasabi ng Biblia, no po? Dito po sa aklat po ng Ebreo, sa Kapitulo 5, ang talata po ay 11 hanggang 12. Tungkol sa kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap saysayin, palibhasay nagsipurol kayo sa pakikinig, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Ito, nangyayari po ito no? Makikita natin, tumatanda sa iglesia. Ayan nga, sinasabi natin, no? Naririnig natin, ikaw, tumanda kang paurong. Diba? Dito naman, ang sabi rito, nagsipurol kayo sa pakikinig. Kaya nga ito, dapat nating taglayin, yung makikita natin, ano, yung pagiging matured natin bilang mga Kristiyanong Adventista sa loob ng nalabing iglesia. Ang paalala ng Biblia sa aklat ng Ebreo Kapitulo 5, ang talatay 11 hanggang 12, tungkol sa kanya'y marami kaming sasabihin at mahirap na saysayin, palibhasay nagsipurol kayo sa pakikinig. Ano nangyari? Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan. Biruin mo sa kaluwatan, napakatagal ng mananampalatayan nito, kapatid na Lino. Pero kinakailangan pang turuan, alalayan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, no, dito sa aklat ng Ebreo, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ang haba ng binilang mo bilang Adventista, hanggang ngayon kinakailangan ka pang turuan. Biruin mo example, kapatid na Lino, 24 na taon, kaanib, ano, ng nalabing iglesia. Hanggang ngayon, ang paniniwala niya, dualism. Diba? Hindi niya nakuha yun. Kaya itong maling pananampalataya ito Kung kailan tumatagal sa loob ng nalabing iglesia, sa remnant church,
kinakailangan turuan pa ng turuan. Na alam natin, wala namang Trinity, yung mga ganun. No? Kaya dito makikita natin mga kapatid, nangyayari ito eh. Kaya dito sa ating ginawang pagbalangkas ng teksto o paksa, ano yung pananampalatayang dapat nating mapamalagi sa loob ng nalabing iglesia? Ito pa mga kapatid, ito lang hinihiling sa atin ng Panginoon eh. Maliit lang. Kasing butil lang ng mustasa. Paniwalaan natin ang kapatid na Ellen White, paniwalaan natin ang Adventist na walang ibang nagtataguyod ng pabalita ng kaligtasan. Yung mga ganong pananampalataya ba, mga kapatid, yung paniniwala, no? Na ibabahagi natin. Ito po, maliit lang hinihiling sa atin ng ating Panginoong Jesucristo eh, na magkaroon lang tayo nito eh. Ito, sa aklat ng Mateo sa kapitulo 17, ang talata po ay 19 hanggang 20. Ito po ang ating mababasa. Sa aklat po ng Mateo kapitulo 17, ang talata po ay 19 hanggang 20. Ito po ang ating mababasa. Nang magkagayoy nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus at nangagsabi, bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo hindi may pangyayari. Hindi magaganap mga kapatid. Ang tagal-tagal ng Adventist hanggang ngayon, hindi pa makuha yung aral na yan eh. No? Yung aral ng kalagayan ng banal na Trinidad. Hanggang ngayon, meron pang namamalagi, may oneness pa dyan, may dualism, maling pananampalataya iyon. Kaya ito kung magkaroon lang tayo ng butil ng mustasa, no? Paniwalaan lang natin yung pag-iral, yung existence ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Matuwid na pananampalataya yun eh. Yun ang dapat nating taglaying uri ng pananampalataya na ipapractice natin sa loob ng nalabing iglesia. Bakit hindi mapalabas yun? Nung araw, hindi makapagpalabas yung mga apostol eh, dahil sa kakauntian nila ng pananampalataya. Ngayon, bakit hindi natin mapalabas yan? Yung mga ganyang maling haka ng aral na yan. Bakit? Wala, kukunti ang pananampalataya eh. Ayaw sampalatayanan yung Ama, yung Anak, at yung Banal na Espiritu sa kalagayang Diyos. No, yan ang maling pananampalataya. Ngayon, ano pang isa? Mga kapatid, sa pananampalataya, at pwede rin natin itong i-aplika dito kapag tayo ay nagkakaroon ng mga suliranin, no? Kagaya ng nabanggit ng kapatid na Eden kanina, halos lamunin na tayo ng pagsubok sa ating lesson. Pero pag nakita natin at naaalala natin ang pahayag o paalala ng Biblia, atin pong babalikan, no? Ang sabi po rito sa aklat ng Hebreo lahat ng bagay mapagtatagumpayan natin. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ng aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Hindi ba isang napakadakilang pananampalataya ito na ilagak natin yung ating buong pagtitiwala kapag tayo halos lamunin na ng pagsubok, suliranin sa buhay na parang alam natin wala nang solusyon kundi pagtitiwakal na lang. Meron nga sa lesson natin yung sabi ron kapag gumuho ang iyong mundo. Hello po mga kapatid. Yan, no? Diba? Yan sa lesson sa simula niyan, kapag gumuho ang iyong mundo, napakabigat po niyan. Kaya dito, kung makikita natin na lagi nating pinamamalagi yung ganitong taglayin nating pananampalataya sa loob ng nalabing iglesia, masasabi ng mga Kristiyanong Adventista, ano pa't ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Yan. Ano pang isang katunayan, mga kapatid? Sa paraan pa ng pagpapagaling. Yan. Ito po, mga kapatid, bababasa po natin. Sa aklat po ng Mateo, sa kapitulo 9, ang talatay 18 hanggang 22. 9, ganito naman po ang ating mababasa. Sa aklat po ng Mateo, kapitulo 9, ang talatay 18 hanggang 22. Samantalang sinasalita niya ang mga bagay na ito sa kanila. Narito, dumating ang isang pinuno at siya'y sinamba na nagsasabi, kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, datapwat halina
at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. At si Jesus ay nagtindig at sumama sa kanya, pati ng kanyang mga alagad. At narito, isang babaeng inaagasang may 12 taon na, ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya, ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling ang babae mula sa oras na yaon. Dalawa kung itutuloy po natin itong senaryong ito, gumaling din yung nabuhay din yung yung anak na babae, no? Yung sinabi ng isang pinuno na kamamatay pa lamang. Tingnan niya mga kapatid, mapapansin natin dito, kinausap ng babae yung kanyang kalooban sa kanyang puso. Sabi ron kung ating mababalikan sapagkat sinabi niya sa kanyang kalooban, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Biruin niyo mga kapatid, damit lang yun, ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo na kung babanggitin mo ang pangalan ng Panginoon, talagang, maililigtas ka sa lahat ng mga suliranin, mga pagsubok sa buhay. Bagamat tayo halos lubog na, babagsak na, talagang halos lamunin nga tayo, sabi nga ng kapatid na Eden. Wala tayong ibang maasahan, mga kapatid. Halos lamunin tayo ng pagsubok. Pero pag nagpapaalala sa atin yung mga ganitong patotoo, testimony sa Bible, iisipin na lamang natin wala pa sa kalingkingan sa pagsubok ni Job yung ating nararanasan. Matinding pananampalataya ang kailangan para natin mapagtapos ang gawaing itong pabalita. Marami tayong titiisin, mga kapatid. Kailangan lang natin ang tibay ng loob. Mapapansin nyo dyan, makikita natin kailangan din natin ng katatagan para mabuo yung ating konkretong pananampalataya. Makikita natin yung pahayag ng babaeng ito na mababanggit natin sa 22, sinabi niya sa kanyang kalooban at sinabi rin ng ating Panginoong Yesus, mapapansin natin sa 9:22 ng aklat ng Mateo. Datapwat paglingon ni Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, anak, laksan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi pwedeng pananampalataya, kailangan buo ang ating loob, mga kapatid, na harapin ang hapon bilang Kristiyanong Adventista. Marami tayong titiisin, mga kapatid. Nagpapasimula pa lang tayo. Ako, pag inisip ko, wala pa sa kalingkingan yung pagsubok ko. Pag naisip kong napako ang Panginoon, tapos sa Ama, napakahirap din na pagsubok yun. Na makita mo yung isang mong anak, wala namang kasalanan, marurusahan ng kahindik-hindik, karumal-dumal na krimen, di ba? Paparatangan, aakusahan, lahat, duduraan. Kaya dito makikita natin yung pananampalataya at binanggit ng Panginoong Hesukristo, laksan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong, kailangan buuin talaga natin yung ating kalooban. Kaya nga sa mga teksto sa Biblia, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. Kasi pag nakadepende tayo sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga mahal sa buhay, di bali kung kagaya natin sila, na kapag tayo ay nagmahal ay talaga nga namang solido. Hindi tayo nang iiwan, mga kapatid. Lalong-lalo na kapag mahal natin ang Panginoon, kahit anong pagsubok, hindi natin iiwanan yung ating pananampalataya. Marami tayong pwedeng ipangamba, mga kapatid. Mawala yung ating mahal sa buhay, kawalan ng hanap buhay, trabaho, matigil tayo sa ating pag-aaral, mawala yung ating allowance. Mahirap yun. Bilang kalagayang tao sa lupa, marami tayong dapat titiisin. Pero pag naiisip natin yung ating pinagsumikapan, kakainin tayo ng kaaway, huwag tayong papayag na makonquer tayo ng kaaway. Kaya sabi ron sa aklat ng Lucas, di ba? Walang salita na mula sa Diyos na di may pangyayari. Ilagak natin yung ating pagtitiwala. Sabi nga po rito sa aklat ng Pedro, akin pong naalala, mga kapatid, babasahin po natin
dito po sa aklat po ng unang Pedro sa Kapitulo 5 ang talata 7 na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Maganda palang naka-off yung camera, talagang hindi ako makikita. Di ba? Sabi ng Panginoon, ilagak natin. Yan yung pananampalataya. Yung wala ka nang matatakbuhan, wala ka na, corner ka na. Halos nga sabi niya sa ating lesson, yung unang lesson nung na-invite ako dyan sa Amos, yung ating butihing Pastor Raymond Largado, pag gumuho ang iyong mundo, di ba? Yung iba, ang solusyon na lang pagpapatiwakal. Pero tayo, ibibigay natin lahat sa Panginoon, sa Kanya tayo luluha, sa Kanya tayo dudulog. Sabi, maliwanag yan, mga kapatid. Totoo yan, nailagak natin sa Kanya. Namin namin to, paalala ng Diyos na ako, ng Diyos natin, ako nga. Nataputi lang ng Diyos dahil ibang parang nasalita ng Diyos, kundi ang nanawing iglesia na nairo sa atin ng mga call ng banal na Espiritu. Kaya di yung pananampalataya na dapat nating makita, kinausap ng babae ang kanyang kalooban. Sabi ko, mahipo ko man lamang ang laylayan ng Panginoong Jesucristo gagaling. May naramdaman, mga kapatid, may naramdaman ng Panginoon na presensya sa babae na yun. Napakalakas ang pananampalataya niya. Hindi siya sumuko. Napakahirap noon, mga kapatid. 12 taon, siksikan ng mga tao. Kaya sabi niya nga, laylayan lang. Imahipo ko sa iyo, Panginoon. Gagaling ako. Tayo, marami tayong sakit sa kalooban. Ang tinawag natin ng Panginoon, mailuhod natin sa Kanya. Napakahalaga niyan 10 araw, 10 gabi nating pananalangin sa Diyos. Napakaganda po niya, mga kapatid. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na pananampalatayang may biyaya. Hindi yung pananampalataya na halos ipagmalaki namin ang ating pananampalataya ay ganito. Hindi po. Ang aral po ng nalabing iglesia, pananampalatayang may biyaya na magagawa tayo, may magagawa ang Panginoon sa ating buhay. Talagang naalala ko yung sinabi ng kapatid na Eden. Halos lamunin tayo ng pagsubok, mga kapatid. Pero pag naalala natin yung sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, malayong-malayo. Wala sa kalingkingan yung ating mga pinagdadaanan ngayon. Napakabuti lang ng Diyos dahil alam natin ang Kanyang mga katwiran. Hindi tayo gumagawa ng masama o gumaganti ng masama sa ating kapwa. Dahil yung taglay na ating takot sa puso natin, sa pananampalataya, anong magiging bunga kung gaganti ka, kapatid, di ba? Anong magiging bunga? Mapapasama ka lang. Mapariwara ka lang. Hilingin na lang natin lagi. Inulakasan natin yung loob natin. Sumampalataya tayo sa magagawa ng Diyos, mga kapatid. Napakaganda. Ngayon, iwan na po natin yan. Anong uring pananampalataya naman ang hindi natin dapat taglayin o ng mga kapatid sa loob ng nalabing iglesia? Meron kasing maling pananampalataya na hindi natin dapat taglayin sa loob ng nalabing iglesia. Ano po yon? Kagaya po ng pananampalataya nitong demonyo. No? May pananampalataya siya, nanginginig eh. Pero anong kulang po sa gawa? No? Makikita natin yan dito po sa Aklat ng Santiago, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 17 hanggang 22. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa mga gawa at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Tatapat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Hindi bagang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan
ng mga gawa dahil sa kanyang inihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawa ng kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Gawang hindi ipagmamapuri, mga kapatid. Ano? Yun yung dapat nating maintindihan dyan. Ano po? Hindi kasi kayang gumawa ng mabuti, ng kaaway, no? Kaya dito, sa paraang ito ay mapapatunayan natin na ang Diyos, no, sa loob ng nalabing iglesia ay buhay, mga kapatid. At kumikilos, no? Kaya sabi nga rito, kailangan magkasama yun eh. Pero yung pananampalataya na hindi mo ipagmamapuri, no, kundi kalakip noon, mga kapatid, ay gagawin natin yung paraan na gawa una, yung pagsampalataya natin sa biyaya. Kaya nga doon sa ating unang teksto na binasa ng ating kapatid kanina sa Aklat ng Roma, Kapitulo 5, ang talatay 1, nauna yung pananampalatayang may biyaya. Kasunod po nun yung gawa para hindi natin ipagmapuri o ipagmalaki na ako, gumagawa ako. Bakit ito ang ibinunga? No? Hindi po ganon, mga kapatid. Kundi makita natin na magiging sakdal ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Ano pa? Ang mga pananampalatayang hindi natin dapat taglayin sa loob ng nalabing iglesia. No po? Ito po. May mga mali pong mga pamamaraan no? Ito po, sabi po rito sa aklat po ng Tito, sa Kapitulo 1, ang talatay 16, ganito naman po ang ating mababasa na po. Sa aklat po ng Tito, sa Kapitulo 1, ang talatay 16, sa ating pong tanong, anong uring pananampalataya naman ang hindi dapat taglayin ng mga kapatid sa loob ng nalabing iglesia? Ito po, sabi po rito, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasay mga malulupit at mga masuwayin, at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Ayun, napakaliwanag po nun, no? Meron kasi nakikilala nila ang Diyos, hindi nga lang kilala ang Diyos no? Kilala rin yung mga kabisado pa, yung mga writings ng kapatid na Ellen White. Pero sabi doon, sila daw ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. May pananampalataya rin ito, no, mga kapatid, kasi kilala nila ang Diyos no? Pero maling pananampalataya. Bakit? Kasi itinatakwil nila, no? Sila'y nagpapanggap lang na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasay mga malulupit. Kasi ang pananampalataya, mga kapatid, yung meron kang kinikilala ng Diyos, ito nagpapanggap lamang sila. Basahin po natin, no? Sa 11:6 po ng Ebreo. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya dito sa 1:16, eto, kilala nila ang Diyos, kaya lang nagpapanggap, mga kapatid. Bakit? Ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasay mga malulupit. Ayan. Malulupit. Ayan. Kaya dito, pag merong maling pananampalataya, meron pang sinasabi rito, mga kapatid, sa aklat ng Tito, Kapitulo 3, ang talatay 10, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Ayon. Kaya pala dinidisiplina. No po, mga kapatid, kapag meron siyang mali o maling pananampalataya, may dalang ibang aral, ipinapatakwil po sa loob ng nalabing iglesia. Kapag ayaw pong padisiplina, ayaw na po niyang maturuan, siya na lang ang magaling. Kaya nga yung ating dating kasama, kapatid na Lino, 24 na taong faith defender ng Seventh-day Adventist, anong nangyari? No? Promotor pa, nakikibaka at nakikiayon pa sa mga kaaway. No? Pinamamalian na yung ating dating kanyang pinagtatanggol, pinamamalian niya na dahil mali daw, dahil wala na nga siya. Kaya sabi sa Biblia, meron talagang maling pananampalataya na wag nating tutularan, mga kapatid. Sabi ron, ulitin ko sa aklat po ng Tito, sa kabanatang 3, ang talatay 10, ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakwil mo. Pero mo, kapatid na Lino, sobrang kaluwagan ng ating iglesia, kaya nakapamamalagi pa yung mga oneness, dualism, dual
Ay, mga dual God na yan. Ano? Pero kung sa totoo lang, ano, yung iglesia natin, naghahasik kayo ng ganyan, ay matagal na kayong mala. Ano, napakabait lang ng Diyos dahil patuloy pa rin sa pag-aaral, pero malingang pananampalataya yung tinataglay ninyo. Yan lang mga nagtataguyod ng duality, yung dualism. Maling pananampalataya yan. Napakaswerte ninyo, no? Napakamahabagin. At ang pag-ibig ng Diyos ay talagang umiiral sa loob ng nalabing iglesia. Kaya kayo nakakapangaral pa ng mga oneness, yung mga one God, dualism, marami pang iba. No po, yan. Ngayon, ano bang itong mga maling aral na ito, mga kapatid, no? Meron din kasing aral ng demonyo. Babasahin po natin. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 4, ang talatay 1 hanggang 4. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, nasa mga huling panahon ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Pasinin po ninyo, mga kapatid, ang iba'y magsisitalikod saan? Sa pananampalataya. Yung una mong sinampalatayanan, no? Bilang Adventist ka, nung ikay mabinyagan, tumalikod siya ngayon. O di number 1 kritiko ngayon siya, kapatid na Lino. No? Kaya sabi doon, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, nasa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yung mga espiritong mapanghikayat, ano? Binanggit nga ng kapatid na Sharon kanina, ano? Yung mga spirit of the glass, tsaka yung ano, may mga ano pa, may dagdag ko yung mga exorcism, no? Hindi po dapat pinapractice yan. Tsaka yung nanonood tayo sa Netflix, yung mga The Lucifer, Demon Way, marami, no? Mga espiritu mapanghikayat. Ililigaw tayo para hindi tayo makapokus ng ating faith na pwedeng magawa sa atin ng ating Panginoon Diyos sa loob ng nalabing iglesia. Kaya yung binanggit ng kapatid na Sharon kanina, kung magagawa nating iwasa kahit yung mga online games, live games, yung mga ML, no? Ano pa ba, yung Dota, ano? Maraming dapat ikaligaw no? Pagdotahin mo yung mga kabataan natin, magagaling. Hindi ko naman nilalahat, ano? Pero pagbasahin mo, no? Uutal-utal, hindi mabasa yung Biblia, napakabagal pa, na parang ano, no? Kulang sa practice. Bakit? Saan naglumagi? Ayun, nag-movie marathon, nag-Netflix. Mga kapatid, mag-movie marathon. Bisan alalahanin naman natin na magbasa tayo. Kaya pag yan, nandun tayo sa harap, nasagrado tayong pulpito, pag nagbasa tayo, di ba, para maganda at mapuri natin ang Diyos. Yun ang pinapangaralan natin yung Diyos, mga kapatid. Sabi pa ron sa 2, no? At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsasalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Talatang 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ayon. Dito ay makikita natin, mga kapatid, no, yung maling pananampalataya. No? Nakikita natin dito yung mga aral. Yan, unang-una yung aral. No? Sabi nga ron, mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Yung mga espiritong mapanghikayat, mga kulto, no? Yung mga relihiyon na laging nagkiklaim na sila ang Kristo, mga maling pananampalataya po yan Yan po yan, mga kapatid, no? Ngayon, aalamin po natin, mga kapatid, no? Dito sa ating binalangkas na paksa, paano ba natin malalaman, no? Na mali yung pananampalataya mo, tumalikod ka na. Meron bang aalalahanin ang Diyos sa iyo kapag ikaw ay tumalikod sa loob ng nalabing iglesia? Halimbawa, kapatid na Lino, marami siyang napabinyagan, naging matagumpay yung kanyang programa, diba, sa loob ng 24 na taon. Ngayon, ang tanong, meron bang aalalahanin ang Diyos sa iyo? Ito po, huling teksto na atin pong babasahin. Dito po sa aklat ng Ezekiel, no? Pag mali yung pananampalataya mo, no? Mali na yung pananampalataya mo, tapos totally tumalikod ka na.
Meron bang aalalahanin ang Diyos sa iyo? Ito po, ang sabi puro sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 18, ang talatay 24. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat na kasuklang-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya, walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala, sa mga yaon, mamamatay siya. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa. Kapag tumalikod, yung iba, napahikayat sa mga espiritu mapanghikayat, sumunod sa aral ng demonyo, walang aalalahanin ang Diyos. Sayang lang, mga kapatid, yung ating pinagpaguran. Kaya tuloy lang, dire-diretso lang po tayo, mga kapatid. Happy Sabbath po, mga kapatid. To God be all the glory at salamat po. I was found as a beggar